Ayan, so once again, good afternoon sa ating lahat. So if may ambulansya. So before we start our class, no, I would just like to tell you that kapag mag-start na yung klase natin and then hindi ako naririnig or mahina yung boses ko, just tell me. Okay? And then if you have any questions, just ask sa ating public chat. Okay? So for today, we will have our online class. And tomorrow is holiday. Siyempre, pahulay ka. So ipahabol ko lang send yung mga plates ha. And we also have an assignment. Ipahabol lang po na ako send to be submitted next week mangyapon. Okay? Okay, ayan. Let's start with our class for today. So, continue po tayo. Ayan. So, ito yung topic natin last time. Diba? Bending stress in beams. So, ang hindi pa natin siguro nagamit dito na formula yung section modulus. Yung radius of gyration. So, radius of gyration class is equivalent to, or R is equivalent to the square root of I over A. So, ibig sabihin, pag sinabi po nating Rx is equivalent to square root of Ix over A. Pag naman Ry, that is equivalent to the square root of Iy over A. So, take note lang, yung A po dyan is yung area na with concern or in concern natin. Hindi po siya total area of our cross-section. Then, mostly po, kapag hinahanap yung ating R or radius of gyration, the radius of gyration of compression flange plus 1/3 of the compression web area about y-axis. So, mostly, no, sa mga binibigay na mga problem, ganito talaga si RT. Hindi siya whole section yung hinahanapan ng radius of gyration. Yung sabi dito, kumbaga is, drawing natin na. Kapag hinahanap kasi yung radius of gyration, hindi siya lahat. So, for example, drawing tayo ng wide flange I-beam. So, yung kino-consider po na area dito, sinasabi naman din yan ng problem. So, sabi dito is area of compression flange. So, take note if we have our beam, di ba? Explain natin. Diba? Kung natay beams, for example, simply supported. Then, because of our load, ayan, may load tayo, uniformly distributed load. So, what will happen? Siyempre, mag-bend ang ato ang beam. So, kapag mag-bend yung ating beam, kapag i-analyze natin sa center, diba? So, sa center natin is nahati into two parts. Sa taas nga part is, i-chat sa chat box, compression or tension sa taas. Sa middle. Kung sa middle di ba? Sa middle yung i-analyze natin, syempre, because the maximum moment is occurring at the middle. So, ang tanong, ano yung nasa itaas? Tension or compression? Yes, that's correct. Sa taas is in compression, sa baba is in tension. Diba? So, you can imagine that. Kuha kag libro, pikuon nimo. So, makita nimo ang fiber or hibla. Magbuhok, no? Per page, no? Medyo nahihila yung nasa ilalim. Yung nasa itaas is magkuan siya, no? Makompress sa gitna. Okay. So, that's why yung tinatawag na compression flange is yung flange sa itaas. Then, for example, ito yung ating neutral axis, NA. Sabi dito is 1/3 of the compression web. Diba? Alam natin, ito yung flange. Flange. Ito yung web. So, ibig sabihin, 1/3 lang daw sa compression web. Saan yung compression web? Itong kalahati. Diba?
Sabi niya 1/3. So, ibig sabihin, yung kalahati ng web, i-divide pa dyan siya og 3. So, for example lang, 90. Ato ang web 3A. Or for example, ani siya is 180. Di ba? So, ang katunga is 90. So, therefore, yung area lang i-consider natin is 1/3, which is 30. So, mo na ang area, dali nga area. Then, therefore, yung IX or IY na hahanapin natin is based on this area. Okay? I-save lang na ko Simawag kalit. Yan. So, yan na-explain ko na. So, let us have an example in finding radius of gyration. So, situation, given the properties of wide flange, ayan, compute the value of RT defined as the radius of gyration of compression flange. And sinabi, no? Mostly sinasabi talaga yan, class. Wait lang. Matandog na ko. Wala. Ayan. Ha? Nangluod man akong PowerPoint. At delete. Nangluod siya. And task. Yan. Share screen. Yan. Share. May chat sa GC. Na si Luardo. Murag. Wala na ko na na-add sa Canvas. Sa Picas Canvas na ko na siya na-add. Luardo. Di. Tama di. For ceremony. Luardo Anade. Okay, again, continue tayo. Sorry for that. We have our problem again. Balik tayo. Ayan. So, yung hinahanap natin is radius of gyration sa compression flange plus 1/3 of compression web area about y-axis. So, ayan. I-layout natin kaagad yung formula. Diba? So, formula sa ka para na-goal ka ba kung asa padulong. So, yung hinahanap natin is web area about y-axis, no? RT. So, ibig sabihin, it is talking about our RY. Radius of gyration about our y-axis. Ina-erase ato ang kung ganina. Anyway, sige lang. Explain naman po nato to, no? RT is equivalent to RY. So, si RY po yung hinahanap natin. That is the square root of IY over A. So, syempre, before we can proceed, kukunin po muna natin si IY. No? So, inertia
Sulat. Ay, sorry. We have inertia at y. But take note, no, yung inertia ng shaded part, yung naka-color blue po yung hinahanap natin. So that is I and A. Diba? Neutral axis na siya na combination of these two areas. So mag-transfer moment of inertia po tayo. Is equivalent to I plus AD squared. Diba? So lagyan natin ng palatandaan. This is our area number 1, yung area ng flange. Then yung area number 2 po natin is ito, yung area ng 1/3 ng compression ng web. Ayan. So ibig sabihin, next is i-set up natin yung kaniyang center of gravity. So ito yung center of gravity ng first figure. Ito yung center of gravity ng second figure. Set up sa nato. So therefore, yan. Ito yung neutral axis natin na global, kumbaga. So, isa-isahin natin. Unahin po natin yung area ng number 1 or inertia ng number 1. So, inertia po natin, di ba? Na-review natin to last time pero i-recall lang natin. We have our x-axis and we also have our y-axis. So, kapag ganyan po, di ba? This is our base. Yung base natin, ito yung height. So, pag tinawag po nating inertia at x-axis, yung perpendicular po na distance or yung perpendicular na length, yan po yung naka-cube. So, dito, sa x-axis, si h or height po yung perpendicular. So, that is b h cube over 12. And then, pag we are talking about ry, syempre, kabila naman, no? Ito yung y-axis natin, yung b or base po yung naka-perpendicular, so siya po dapat yung naka-cube. Ayan, parang pang-review lang, kumbaga. So therefore, in our figure, bulol, this is our y-axis. So, sino po yung naka-cube? Si 210 or si 16? Chat sa ating chat box. Pizza. Yes, that's correct. So that is 16 times 210 cube. Kasi si 210 yung perpendicular sa y-axis. Divided by 12 plus, again ha, nakafocus pa po tayo sa area number 1 or inertia ng area number 1. So plus 16 times 210, that is the area of our section 1 times B. So, pag-usapan natin yung D, di ba? Discuss natin yun last time. Yung D po is the distance from our center of gravity ng ating area nga gina-analyze papunta sa neutral axis. So, what is our D? No? Analyze natin. No, dadagdagan po natin yung definition. We are talking about y-axis. So therefore, yung distance na tinutukoy dito is x distance. 'Di ba? Nasanay tayo up until this point na ix po yung palaging hinahanap. First time sa topic natin, no, na inertia y yung hinahanap. So nasanay tayo pag ix, y distance po. Pero dito, kay iy man ta, x distance. No, horizontal distance, hindi siya vertical distance. So what is the horizontal distance of our center of gravity 1 papunta sa ating neutral axis? Anyone? No, kasi sanay tayo ix, no? Ix, di ba? Motong ginang minus ta. Pero karon ay y man ta, so x distance. Pila? Anyone? That's correct. Very good. Pwedeng humabol balag na nagtubag. Type lang yapon din. That's correct. 0 squared kasi again, we are talking about y. So x distance. So tapos na tayo sa first part. Punta naman tayo sa
ating second part or second na area. So sa second na area, ito si 83, wala pa po tayong measurement. Ay, sorry. Nilagay dyan 83 pero paano ba siya kinuha? 'Di ba? So papangalanan natin siya, for example lang y bar, y prime. So paano kinuha si y prime? That is 1/3 of our compression web. So ang ginawa lang po niyan is 530. Ay calculator class divided by 2. Diba? Ay, hindi. 530 minus 216, no? Kasi total depth yung 530. Minus 16 times 2. Kasi 16. Tapos, nag-divide og 2 para kalahati mo ng 249. Tapos, gi-divide na po og, times na lang nako gi-divide na po siya og 1. Gi-times na po siya 1/3 or kumbaga, gi-divide siya og 3. So, what is our y prime? Nagbutang-butang na kong variable class pero pwede ko na siya variable. Pila class? Tama ba ng 83? Paki-chat sa chat box. Yes, ayan, that's correct. 83. Yung ating height ng compression web na 1/3. So, we have IY, so y-axis. Sino yung naka-cube class? Si 83 or si thickness of web? 18. Yun saan ang naka-cube? Sa formula nato diri. Si 18, very good, because our 18 is the perpendicular of our y-axis, no? So ano siya, dapat kabalo ka sa meaning yun. So 83 times 18 cube divided by 12 plus we have 83 times 18. Then same pa din, no? D is the distance papunta sa ating center of gravity. Our center of gravity papunta sa ating NA. We are talking about y-axis, so x distance. So what is our x distance? That is, yes, how about the others? Tama ba? That is 0 pa din. Very good. So, paki-calculator po, what is our inay? Nahimo naman ni mama. What is our inay? Yes, how about the others? Ay, habol lang bisan pagsulat na ko. Pang checking lang o para makapractice po mong calculator. 1, 2, 3, 8, 8. 1, 2, 3, 8, 8. 3, 3, 8. 3, 3, 8. Ayan, that is in millimeter raised to 4. So, nanatay IY. So, proceed na ta sa formula. RY is equivalent to, or RT is equivalent to 1, 2, 3, 8, 8, 3, 3, 8. Then, divided by area. Again, sabi ko kanina, yung area po dito is talking about area sa atong compression flange o sa 1/3 sa compression nga web. So, taas-taas po dyan, no? 210 times 16 plus kaninga part is 83 times 18. Ayan. So, what is our answer, class? 2 problems lang takaron. Anak ka sayon. Uy, taas ba sa English ko? 2 problems lang tayo for this day. That is, yes, how about the others? Yes po, pangutana. 59.519? Dili,
Asa man sa duha? 50. Sige na, namalilag type. 50.519 millimeters. That's our final answer. Yes po, Sir Botana, you can open your mic. Kanang height lagi ang gi-1/3, sir. Yes po, kay by definition, radius of gyration of compression flange plus 1/3 of the compression web area. So, ibig sabihin, gipakita man po nato, no? Yun sa, dili siya tanan ang 1/3. Kato nabilin lang si 249. 1/3. Mo maning compression, mo maning in compression si kato nga. Mo maning in compression. Kaya siya. Compression sa tanan. Kato nga lang sa web raman mo maning appealing 16. So, ang itong gibuhat, D minus 2 ka 16. Pila may bilin kaning sa sulod na lang. Nag-divide na tug 2 para compression lang siya. Tapos, divide og 1/3 or times og 1/3 para kana na lang siya bilin. Kay web man ang nakabutang. Kinsa ganitong web katong nakatindog web area. Para 1/3 of the compression web area. Yes. Binibigay din yan itong definition na to. Mo nang permitted na siya mao gina nga area ang ginapangitaan pag radius of gyration and unless otherwise stated kung ibang area. So, at least pakisado na ka unsa ang pagkuha sa area sa compression flange plus 1/3 of compression web. Okay, so again if you have any questions, type lang or open your mic. Okay. So, proceed tayo. Ayan, sabi ko kanina, 2 lang yung ating problem for today. Ang tanong, kung ito sayon lang or mubo, unsa kaya ato ang second nga question? 2 lang daw, pero ang isa di ay astang taas ang process or daghan kayo ang ginapangita. Okay? So, let us proceed po sa ating next topic for today. So, naka-bending stress in beams pa din siya na topic class, pero we are using the NSCP. Kumbaga, we are finding the allowable bending stress using NSCP codes. No? So, it is based on our support na length of our support. Unsupported length ng support. Ayan. Kasi, didiscuss natin na kasi medyo mahaba siya, di ba? Kita 2 ka page ang formula. So, don't worry. Ang gagawin po natin kung mag-quiz is lahat ng mga topics natin na naagian, you need to memorize that formulas. Pero, eto, kanin 2 ka slide, kana lang pod, no? Etong 2 slide na to is ilalagay ko sa ating test paper. Quiz man yan or exam. So, you don't need to memorize these 2 pages of formula, ha? Kana ra pod, pero katong mga karaan na to nga FB nga mga formula, FV, basta katong tanan, you need to memorize that one. Kanilang 2 ang dili ninyo i-memorize kay hatag nako. Okay? So, dili ta open notes, dili ta open index card sa exam. Okay, ihatag man ako ni siya. Printed na po siya daan. Okay? So, again, in finding the allowable bending stress in our beams na steel, we have 2 cases. Ang case 1 po is yung tinatawag na laterally supported beams. Ibig sabihin po niyan yung ating L, again, L po is unsupported length. Itandaan ha, L is unsupported na length. Okay? So,
Kapag lesser than daw siya or equal to sa LC, ibig sabihin, okay ang iyang support, dugol, sakto lang. Whereas kapag case 2, that is laterally unsupported beams, ibig sabihin, ayan, unsupported or unbraced length. Ayan. Medyo delikado siya kapag laterally unsupported. So, muna yung mga formula. Sir, saan mo pagkabalo, sir, kung laterally supported or unsupported? I-compare lang mo si L kay LC. So, pagkuha kay LC, sir, muna itong first na formula. The value of LC is 200 times base. Base sa flange, di ba? Alam natin yan. BF is base sa flange over square root of FY or 137900 over FY times depth of our, syempre, our I-beam, no? Divided by our AF, area sa compression flange. O, ang definition niya, ha? Asa, mamili lang midra, sir, hindi po. You need to solve etong dalawa, then you need to compare. Kung sino yung mas maliit, yung smaller, no, siya yung gagamitin natin na i-compare sa ating unsupported length. Ayan. Length. Ayan. Okay? So, kumbaga, anak mo gina class, na mo guna fourth year na mo padulungay na ito mo fourth year, no? So, pag tinawag nating design or, yan, kapag RC tsaka steel, more on process na siya, no? Step-by-step process. Yung design na ito ba? Okay. So, natin step-by-step na buhaton. Next, pag-compare gani nato sa LC nga makuha, which is yung mas maliit, i-compare natin sa L. Kapag mas maliit yung L kaysa kay LC, ito yung mga formulas na gagamitin natin. Sir, kadaghan ana, asa mong gamiton. Diba? So, uunahin mo po, parang naka-step-by-step siya. Unahin mo munang isolve yung letter A. Yan. So, sa letter A, you need to compare. Dapat pasok siya sa dalawang kategory ng A. So, dapat BF over 2TF o base ng flange over twice ng thickness ng flange times square root of FY must be less than or equal to 170. Dapat pasok siya sa duha. Number 2, if your D over TW times square root of FY is less than or equal to 1680. Sir, what if ang isa okay, ang isa mali? So, proceed ka sa letter B. So, ay mali, dili siya compact section na ay isa nga okay, ang isa not okay. So, proceed ka sa baba. Sir, what if okay silang duwa, di? Diri na ka. FB equals 0.66 FY or 0.75 FY. Depende kapag strong axis or weak axis. Binibigay naman din yan, class. Kung weak ba or strong axis ang ginapapangita. Sige, proceed ta sa letter B. What if na ay isa dria or both sila nga not okay? So, that is, proceed tayo sa letter B, partially compact section. So, compare na po nato. Na-solve naman nato ni siya. Ganina, di ba? So, i-compare nato kapag greater than 170 siya but less than 250, okay. Tapos, kaning isa, pag less than gapon siya, same ganina. Pag okay, so, under ta sa letter B. Okay, next step, sir. So, syempre, pag under man to sa letter B, ito na yung formula ng FB. Again na, yung goal po natin dito is finding our FB. Muna atong path nga ginapangita. So, FB equals 0.79.000762 BF over 2TF square root of FY times FY. Sir, what if pag-solve na ko sa ako ang letter B, not okay gyapon ang isa sa ilaha. So, therefore, proceed na ka sa letter C. Kung saan ang checking sa letter C, sir, wala na. Diretso na ka. Pag letter C, ibig sabihin, hindi pasok sa A and B, automatic yung formula natin is FB equals 0.6 FY. Then, i-times lang mo. 0.6 times FY.
Then mo na ito yung answer, final answer. That is for case 1. So, balik tayo. Backward. What if yung length natin na na-solve, or yung length natin na unsupported length is greater than, kita na mo sa taas, what if greater than daw siya sa na-solve natin na LC? So, it is called as laterally unsupported beam. So, same process, mag-start punta sa letter A. Checking na punta. If ang square root of 703270 CB over FY is less than or equal to sa length, di ba? Length is unsupported length over RT, is topic natin kanina, yung RT, taas po na sir, oy, pangkuha lang sa RT. Ampuin na lang, nga ihatag ang RT. Pero kung dili ihatag ang RT, wag kay choice, balik ka. Diri ang part para makuha lang si RT. Anyway, proceed tayo. And then, must be lesser than or equal to the square root of 3516330 CB over FY. Diba? So, kung pasok siya, sir, sa kung buhaton, hindi pasok, no? Ibig sabihin, ito yung dalawang formula na gagamitin mo. Tapos, sir, asa man sa duha kung gamiton, use the bigger value, pero bawal po siyang mas malaki sa 0.6 FY. Pasabutan na, sir. Kuhaonin mo ning FB nga isa, kuhaonin mong FB nga isa. Kung kinsa ang mas dako, i-compare nimo sa 0.6 FY. Ibig sabihin, kapag katong nakuha nimo nga FB is greater than 0.6 FY, kinsa ko answer, sir? Katong 0.6 FY imong answer. Pang limit ka ba, limitor. Diba? Kita nimo, use the bigger value. Dili sa kasadua kasi mas dako. Ang mas dako, i-compare sa 0.6 FY. Kung mas dako ni siya kaysa kay 0.6 FY, si 0.6 FY ang gamiton. Pero kanina nakuha ning mga mas dako, mas gamay siya kay 0.6 FY, syempre katong kaning isa sa formula imong gamiton. Process gapon siya, class. Okay, next, pag letter B. Sir, what if, sir, hindi siya nakasunod dito? Greater than siya sa square root of 3516. So, under ka sa letter B. Anong next gagawin, sir? Solve for FB. Ayan, meron tayong dalawang formula. Same pa din. Kung sino yung mas malaki sa na-solve natin na FB, compare natin sa 0.6 FY. Kung mas malaki sa 0.6 FY, ang sagot is 0.6 FY. Kapag mas maliit, yun ang sagot. Okay? Sir, what if? Pang last na lang, no? Mas maliit pala siya sa L over RT. Mas maliit pala siya sa square root of 703270. So, pag-ana daw, class, mao din ang formula sa FB. 82740 CB over L DAF. Same gyapon, bawal siya mula pa sa 0.6 FY. Okay. Napay isang katandaan. Meron po tayong tinatawag na CB. Taka na, may mga CB. Ang sa case 1, wala siya CB. Wala na siya libog. Sa case 2 natin ginatawag na CB. CB is ibig sabihin yung coefficient natin because of our moment. Pag hindi po tayo binigyan ng CB, hindi din tayo binigyan ng mga moment, no, sa dulod end to end, automatic po ang CB na gagamitin is 1. Yan ha. CB is 1 if not stated. Or kumbaga, walay mga moment nga gihatag. So what if naghatag siya moment? So isolve pa nimong CB. 0.75 plus 1.05 M1 over M2 plus 0.3 M1 over M2 of squared. Kinsa si M1, katong mas maliit na moment, smaller end moment. Si M2, yung mas malaking moment. Ito, take note of this.
M1 over M2 daw is positive. Lagyan natin ng drawing. For example, simply supported. When moments are of the same sign or bending in double curvature. So, positive po daw siya kapag clockwise ang isa, clockwise po ng isa. No? Same sign siya. Pero kapag yung binigay, for example, or pagbaliktad, no? Counterclockwise, dari counterclockwise po. So, double bending. Kapag naman, opposite sign, ibig sabihin yung binigay sa atin na moment is clockwise, dari is counterclockwise or baliktad. No? Kapag counterclockwise, dari tapos dari is clockwise, that is negative. Ibig sabihin, buta niyo mag-negative dari. Pag positive, positive. Okay? L is unsupported length. RT, ayan, binigay na yan kanina, no? Alam na din natin paano mag-solve. Then, concrete allowable stress. Ayan, nilagay ko lang kapag composite yung ating beam. Save sa nato. Maghang na po ni. I-drawing lang ako balik tong nasa taas ganina itong na-erase. Saan naman na-erase man siya. Okay. So, ayan. Hindi na kayo tagipang yawit. I think ready na tayo mag-solve for our last problem for today. Ayan. Gagamitin natin lahat ng pinagsasabi ko kanina na codes for this one. So, ayan. Given S is equivalent to 3 meters. Ayan na, binigyan tayo ng figure ha. Siyempre, na ipaka-pin figure. So, ang S po niya is 3 meters. Lagyan natin. So, imagine this one as a slab. No, kanang sa room na to, di ba natin slab? Di patungan. So, sa slab, ang ilalom, syempre na beam para natin support. So, kanang mga linya, kanay beam, 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 beam. So, ang sinasolve natin dito, syempre yung beam. So, length is 9 meters. So, ang length ng each beam is 9 meter. Superimposed dead load is 6 kilopascal. Live load is 4.8 kilopascal. Kilopascal, no? Wala naka kilonewton per meter. So, i-convert pa natin siya mamaya, class. Properties of beam, which is ang ginamit po is wide flange. So, I-beam. Depth is 350. Thickness of web is 18. Base ng flange is 360. SX is 2340. RT, ay salamat Lord. Gihatag si RT. Kaya kung wala gihatag, wagid class. Ikaw gimangitaan ng RT nimo. Then we have our dead load sa wide flange, no, 97 kg per meter. Then we have our FY is 345. So number 1, ayan. What is the maximum bending stress in the beam CG? So, yung number 1 po natin, ito yung topic natin last week. Ano na siya, no? Continuous. So, topic na to last week, magamit niya po na to sa topic na to karon. Maximum bending stress. So, ibig sabihin, we are talking about FB. Diba? Nagikuha lang siya, gimuan lang siya table. So, bending stress yung hinahanap. So, sulat natin, number 1. Maximum bending stress in center of gravity daw. Siyempre, ito nga. Okay. Ayan na, if you have any questions, chat lang sa ating public chat. Sige. So, based sa topic natin last time, FB is equivalent to MC over I. Diba? Depende sa atong given. O pwede po siya MSX. Siyempre, yung hinahanap is maximum bending stress.
'Di ba? Binigyan tayo ng load, binigyan din tayo ng capacity na kumbaga ang kaya i-carry. Wala di FY man din na, sorry. So, yung actual, hindi siya allowable, no? So, actual siya. Kay gamay man nga FB. Okay? So, sa tingin ninyo, class, saan yung gagamitin natin dito? Si MC over I or si MSX? Based sa ating given. Yun daw, brainstorming. Sa atong pwede magamit, ani? Yes, how about the others? Yan, yes. MSX, syempre, ay pangitag lisod. Binigay si SX, so punta tayo sa MSX. So, MSX atong gamiton. SX, okay na. Ang problema nato is si moment. So, mag-side hustle ta dali na mag-side quest sa ta. Mmax yung kailangan nating kunin, no? What is the formula for moment kapag yung beam natin is simply supported with uniformly distributed load? Ay, abdi ka. Oy, WL squared over 8. Very good. But our second dilemma, ang binigay po is hindi uniformly distributed load. Naka-KPA pa siya, kilonewton per meter squared. Naka-area pa siya, wala siya naka-point load or naka-point nga uniformly distributed load, di ba? So, if we will imagine this one, kakalak pa siya ba? Di ba? Dito sumangod ta sa statics no, naka-uniformly distributed na siya sa beam. Wala na to nakita bang na area pa lang siya. So, ang process po niyan, class, is yung load natin na naka-kilopascal, and for example, ito yung beam na ina-analyze natin, si beam CG, no? So, ang gina-carry ni beam CG is katunga. Diba? Half dari ug half po diri pikas. No, natungaan man na nila. Sir, what if day kaniding sa dulo atong i-solve? Hindi pwede. Kaning naa sa tunga kay siya man ang mas stressed, di ba? Ayaw ta di ta mo solve ato dili kayo stress katong pinaka-stressed nga beam. So which is nasa tunga. So S po natin base kanina is 3 meters. So 3 meters divided by 2 is 1.5. Dito sa kabila is also 1.5. 1.5 plus 1.5. Una na tayo 3 meters. So mo nang gina-carry sa atong beam. Arahas. Mo na itong beam. Ang gina-analyze. Mo na yung gina-carry na nga area. Nga dili man area itong kailangan. Diba? I-side view na to. Diba? Pag mag-solve ta. Dili man area itong kinahanglan. Ano, sir? Dili area itong kinahanglan. Ang kinahanglan na to is uniformly distributed load. Diba? Dara, padulo, diri. So, mura siyang naka-point load nga uniformly distributed load. So, mura siyang naka-pino ba? Diba? Isa na lang siya kahibla. So, ibig sabihin, i-compress na to ni kaning 3 meters, i-compress na to. So, para yung kilonewton per meter squared, no, maging kilonewton per meter. Diba? So, pag Mmax, syempre alam na natin yan. Moment kapag uniformly distributed load is WL squared over 8. Ang next dilemma naman natin is yung W. Itong load mismo. Diba? Binigyan po tayo ng dead load. Superimpose, ibig sabihin yung nakapatong na dead load. Then live load na 4.8. So, ang gagawin po natin, yung kilonewton per meter squared na 6 tsaka 4.8, i-convert natin. No? 6 kilonewton per meter squared plus 4.8 kilonewton per meter squared. Dapat gawin natin kilonewton per meter, i-compress. Pila tong i-times? If you are listening. Pila tong i-times? Para ma-compress siya. May mong uniformly distributed load.
Yes. How about the others? Any guesses? Na para at least baga lesson ta makahulong na pud mo. Pila tong i-times para kaning area makompress kana siya tanan. Ayan, 3 meters. Oh, na man siyang W. Now take note napay isa nga bilin. Kani is superimposed dead load and and our live load. Napapuntay self-weight, di ba? Na-solve na to ni last time. Sariling timbang ni wide flange, naka-kilogram per meter to ara. Abot na butag physics, no? Physics is conversion of units. Ayan. So, ang binigay sa atin is, ganito, tapos paso na kalimot, 97 kilogram per meter na astang layo sa unit. Ang need nato kilonewton per meter na 97 kilogram per meter. So, man na pag-convert, sige daw. I-times na to og yes, i-times na to og 9.81 no? Mass times acceleration para mahinggo mong weight meter per second squared. Di ba? So, mahimo na siyang Newton, no? Di ba? Kilogram meter per second squared is Newton. So, therefore, padayon na to. I-times na po na to siya og in every 1 Newton, we have 1 kilogram meter per second squared. Tapos, napay isa. Yes, that's correct. Kailangan na to is kilonewton. So, in every 1 kilonewton, we have 1,000 Newton. Ano, nagsaksak sinagol na ba? Pila na tanan. Okay. Yes, that's correct. 33.352. Okay. 33.352. Tanan na. I think kay Dwight wa nag-i-add ang nas taas. Oh, total na. Yes, kilonewton per meter. Ayan. So, back solve na ta. Yan naman tas tumoy. So, balik na tas taas. Na naman tayo W. So, substitute natin 33.352. Ayan. Again, in solving mga steel problems, no? Essential kayo ato mga units. Length natin is 9 meter. So, times 9 meters divided by 8. Naka-squared. What is our M max? Yan. 337.689. 337.689 kilonewton meter. Sige. Kaya sa kamalipay, no? So, proceed tayo sa pinakataas. 337.689 na natay moment. Diba? Divided by our SX. So, naka-kilonewton meter tayo.
No, diretso na ko multiply na ko 1,000 squared. Pwede po, ipakita na to. Punta lang dali. So, times na to siya og in every 1,000 Newton, we have 1 kilonewton. Tapos, in every 1,000 millimeters, we have 1 meter. Ayan. Ganun mo nag-time, sir. Kaya ang SX manggod nato is naka-millimeter. So, that is 2,340. 2,340 times 10 raised to the power of 3 millimeter cube. Diba? Ang goal natin dito is maging Newton millimeter squared para MPa. So, pila itong answer, ani plus. Hindi na lang ibutang ha. Kaluoy po sa answer na sa lalong. Yes, that's correct. 144.312. Ayan. Base at 312 di ay 392 naman yun noon. That is in Newton per millimeter squared or also known as MPa. That is our final answer. Diba? Mula tag number 1, pila na lang kabuok. Upat na lang. Kapahulay na ta, holiday, pag inugma. Kaya nga magklase ta nga holiday. No? Maapsa na to si Einstein. Ayaw na. Pahulay ta ugma. So, proceed tayo kay number 2. Save sana ako. Ay, basi mawalag kalit. Ay, what happened? Sige, padayon ta. Sa number 2, ayan, basahin muna natin. What is the permissible flexural stress? So, permissible ha, hindi yung actual. So, hinahanap dito is FB. If the compression flange of the beam is laterally supported only at 3 meters. So, gibutangan og support. Ibig sabihin, pag natay figure, ara, di ba mo ni figure na to ganina? Karon gibutangan og lateral support tinag 3 meters, 3 meters, 3 meters. So pila na daw itong FB ani. So pay gilahi na pa. Wala na. So same lang no. Ang S pa rin natin dito is 3 meters. Yan. Tano na to kasi mawala ta. Diba? Ang S natin is 3 meters pa din. Then yung L natin, total length niya, L total is 3 meters. How about our, sulat na to, number 2. Ayan, number 2. FB yung hinahanap. Nahanap sa nato si L. What is our unsupported length? No? Again, nilagyan ng, tawag na niya, support, lateral support at 3 meters. So, pila atong L nga gamiton ani class. Sir, si Newton atong apason, yes po. Para Newton mm squared is MPa. Ano MPa man sir, mamanggod sa board exam class. Hindi naman lahat but mostly sa mga kapag pressure or kapag stress yung hinahanap, permintig yun MPa ang choices. O sige, tubag na. What is our unsupported length? Uy, sorry. Ang LT dria is 9. Sana mga tao. Nang bitrim na ako na. Anyone, what is our unsupported length? Kanina, ang unsupported length is 9 meters. Nagibutangan man siyang support in every 3 meters. Pila na lang atong unsupported length? That is? Yes, that's correct. 3 meters.
Dapat kabalo ka, anak. Kaya, syempre, mo ganyan itong first step. First step pa lang, 9 meters na yung gamit. Wala, class. Mali na ka, anak. Pag determine pa lang sa unsupported length, wala na, di wala. Syempre, unsupported length, yung length na walay support. Butangan man siya bracing. Diba? Wait lang. Proceed na ta. Again na, ang gagawin po natin is to compare. Balik ta sa formula. Compare na to si LC. 200 BF ba or si 1379? Okay? So, just give me a minute. Basta sa akong formula kay kapuya pudog sulat ano eh. Kadit lang. Ipang pastar lang ako. Then, tapos, basta na to, may magsulat na ko ni. Tapos, then last one. Ano na? Pastam na. Ulo, kuya, yung attendance naman. Lagi. Basta na nakudaan ng formula ka sa siyempre, pakita na itong ano nakuha na or mo ng kung bakit yan yung gagamitin natin ng formula. Again, so number 2 na tayo. So L po natin is 3 meters. Our first step based on our formula is LC, dalawa, twice tayo mag-solve. Kung sino yung mas maliit, i-compare natin kay L. Okay. So, ito yung mga given natin na D, TW, TF, BF. Mga gamit natin yan. Sige, start tayo. So, first one is our LC. Equals 200. BF natin, pasakalimot BF is 360. Base ng ating flange. Divided by square root of Fy. Pakitabangin kong calculator class ha. Fy natin is 345. Or pagpikas, 137, pakikalculator ko ano daan, 900 divided by Fy, 345 times depth. Depth po natin is 350. Ang AF is area of compression flange. So, ang flange is 18 plus 360. 18 times 360. Pakisagot po, what is the answer for our, itong first part?
So, pag mm is 3,000 mm. Okay. Sige, pila. 3876.350. 3876.350 mm. Or pag meters, 3.876. How about itong sa kabila? Yes. Pwede maghabol. Tapikas kay 7,400.348 millimeters, or that is 7.4 meters. Sino yung gagamitin nating pag-compare? Si first or si second? Okay, type first or second? 3.8 or 7.4? Type first or second? Yes, that's correct. Habol. First po yung ipang-compare na to kay siya man ang mas gamay, given by the smaller. Sino yung mas maliit, siya yung i-compare natin. And by comparison, di ba, ilan mo pugayo? No? So, LC, ayan, lagyan natin ng line. Then use this. Compare natin. Ang L po natin is 3 meters. Then yung isa is 3.876 meters, yung ating LC. So clearly, L is less than our LC. Kunya, unsa man na? That is laterally supported. Nata sa case 1. Okay? So, syempre, lagyan natin therefore case 1. Therefore, case 1. Kapag case 1, anong gagawin? Punta muna tayo kay case 1A. Para kay case 1A. Natay dalawa nga checking. Check na to kung asa. Kung okay ba siya sa both or dili ba siya okay sa isa. Sige. So for checking tayo, we have 300. Ang BF po natin is 360 divided by 2. Thickness ng flange is 18. Then multiplied by square root of 345. Question mark. O matakabalo. Is this greater than or less than 170? Pila tong answer? $185. Ayan. 185. Point. Hindi mo na pindot. 0.742. 742 is greater than 170. Uy. Sama na. Mali. No? So therefore, not okay. So dili na siya category A. Pero padayon lang nato ha. Padayon lang sa ta. Kanilang sa ta. Next. So how about this one? Pang second checking. Depth is 360. 350 na 350. Then, divided by thickness sa web. Remote na ko. 350, 12. Times square root of Fy. 345. Pila man na siya? Question mark. 1680. Piyaw siya, no? Engineer man ta. Step by step gintaan eh. 541.747.
541.747. Okay, clearly that is less than 1680. So, diri nga part okay siya, no? Okay. Therefore, okay. So, pero dili man siya okay sa A, diretso sa proceed ta sa letter B. Sa letter B ta, nanata diri sa letter B. Ale, letter B. Duha gyapon ka checking. So, 170 lesser than or ay kuan sa aning question mark. BF over 2TF FY nanatay kuan ani value ara so 185. Adi na ta mag question mark 185.742 tapos si 250. So this is lesser than, correct? This is lesser than, correct? So therefore, okay. Second checking, same kanina sa taas, So that is 541.747 is less than 1680. Okay po siya. So therefore, letter B atong gamiton. So based sa letter B, ayan siya. Kapag okay ning duha, morning formula atong gamiton. 0.75 minus 0.0000762. Ayan. Substitute na to. FB equals 0.79 minus 0.000762. BF is 360 over 2. TF is 18. Square root of 345 times 345. What is our FB? Final answer na siya. Ay, gani. Nagisulat pa na ako ha, pero again, para di mo maglangan. Nanatay answer ani, BF, ara siya, 185. 185.742. Pwede kasi balik-balik og type. Di mga nag-brown out ng mga classmate ninyo. Okay lang, recorded bang gyapon mga attendance gyapon to niya. No, excuse lang nato sila. What is our FB? 223721. 223.721. FA. Ayan, that is our final answer. So, ano lang, no? Dapat alam talaga kung paano gamitin yung formula kay ihatag man nato nga formula. Sa nga code. Pero yung mga topic natin last time, you need to memorize that one. Save natin. And share screen ko ulit. Ano ko napindot. Ara. Muna tas number 2. Number 3 na dahin ta. Lag pagid. Okay, number 3. Again, nasa pa din yung hinahanap, FB. What is the allowable fractional stress? Same gihapon, pero laterally supported only at midspan. Ayan. Ayan na. Highlight natin kanina is laterally supported only at 3 meters. Karon, laterally supported at midspan. Then, ang length is gilisdan na himong 10 meters. Sige, tuman lang good ta. So, length, ginawang 10 meters. Then, nilagyan ng midspan na support. So, therefore, pakisagot, what is our unsupported length? Pila. Importante ba na? First step pala. Wala na kasi unsupported length. Wala. Yes. Yung iba,
Pila ito unsupported length, ani? That is, yes, that's correct. That is 5. Diba? Kaya na may supports ito nga, so unsupported length is 5 meters. Or 5,000 millimeter. Ayan. So, give me a minute. Last time lang po na ako daan ng formula para dito malangan. Same gyapon ganina, no? Star sa nato. Yeah, puro daw sila brown out. Sige lang, recorded ba ni? Ha, star sa nato para dito sige sulat-sulat yung formula. Smith. Sige lang. Tapos returns. Wala na, basta na. Okay, ayan. Sige. So, same ang process na to ha. First thing is compare natin si LC kay L. So, proceed tayo. LC muna. It's equivalent to 200 BF. BF po natin is 360. Magparehas naman ni ganina, no? 360 over square root of 345. Natay answer ana ganina yata. Okay. Ang L lang naglahi. Sige lang. Then, 137900 over FY 345. Natay data ani ganina. Depth is 350. Area ng flange is 18 times 360. Natay data ganina. Copy-paste na to. Ari, 3876,350. 3876,350 mm. Ang sa PCAS is 7,400. 7,400. 348 mm. Or 3.876 meters. 7.4 meters. Same kanina, no? Decide tayo kung sino yung gagamitin based sa code, yung mas maliit. So, ito yung gagamitin natin pang compare. Use this. Ayan. So, lagay natin, L is 5 meters. Yung isa is 3.876 meters, si LC. So, clearly, this is greater than. Diba? Pag greater than, based tayo sa code, laterally unsupported beam. First, ganina nga laterally supported siya. So, sulat na ko dito, case 1 is laterally supported beam. Dari
Sa case 2, therefore, case 2, laterally unsupported beam. Okay. Laterally supported, laterally unsupported. Sige. So, sa case 2 tayo, arita ha, yung sa second page. So, same yung process natin. Mag-uumpisa tayo kay letter A. Pababa. Depende kung asa ta masakto ang atong codes for checking. So, ito yung gagamitin natin, si skirt of 7032 tsaka si skirt of 3516. Yan, nakaka-paste na daan ang atong this is case 2, letter A. Substitute na to. We have 703270. CB natin is 1 if not stated. Pero gihatag magyapon dito, no? Gagamitin natin yan. Then square root of 345. Paki-calculator. Hinay-hinay. Question mark. L natin is 5,000. RT natin is 50. 50 ba? Taraha, gihatag. Salamat Lord kay gihatag. Then, question mark. Kabila is square root of 3516,330 times 10 over 345. During first part, pila man ni siya. Yes, tayo pang checking dia. Isa pa. Tama ba? 45.149. Aning isa, obvious man no? This is 100. Obvious ba na mamali day ko? Kaning isa, kaning last, ilan na siya? $100. Kinsa pa yung nag-calculator. Pila na? 100 point. Yes, 100.9. Tama? 9.5. And check na to. Less than. Tama. This is okay. Therefore, okay. Speak as greater than. Less than di, sorry. So, same po siya, okay. Puro okay. Okay. So, category A po siya. So, proceed na tadri sa dalawa ka formula. Again this is 100.55 times 10 raised to 6. Saka mo baba, mag-good class. Bisa nung sana kung edit nung sila, edit lang ako nabalik unya. So, dili na siya 106. Guys, proceed tayo. FB equals 2/3 minus FY is 345. L over RT, ara siya, 100 squared. Divided by, ano yung masiwi, ana? 10.55 times 10 raised to 6 times 1. Then FY is 345. Pila tong FB aning isa? Calculator isulat sana ko ng isa. 82740. CB is 1 over L. L gani. That is 5,000 mm araw. Unsupported length. D over AF.
350 over 18 times 360. Pila na yung first one class? Ara na, 117.180. Ang isa, ano eh? $306.374. 306.374. Kasi mas gamitan, use the bigger value. So, obvious man na, mas dako. Grabe ko, takabalo kasi dako. Use this, MPA. Dili pa ni mo ang answer. Lagyan muna natin, use this to compare. Asa na ito i-compare? Diri kay FY 0.6. FY is 345. What is 0.6 times 345? 207? Uy, 207 MPA. I-compare na to sa answer dira. Less than, no? 306.374. Yun sa tong answer. But not greater than. Ayan. Yes, our answer is 207 MPA. Answer. Ana ha? I-compare pa nimo kay 0.6. So, ibig sabihin, diri nga part medyo useless. Kung kabalo pa lang ta, nagdiretso na rin, tag 0.6 FY, answer dayon. So, ana lang. So, mag-quiz data kung kulang mong oras, diretso na. 0.6 FY. Panyamba, no? What if they mo answer? Yeah, kulang na makag-oras, 0.6 FY na kaditso. Natungnan ra pod siya. Siyempre, mag-imo kong quiz, dili na ko itunong. Sob na ko daan. Dili pwede nga 0.6 FY ang answer. Mara-mara, no? Sige. Okay, proceed tayo. I-save saan ako. Then, share screen ulit. Dalawa na lang, dalawa. Dalawa, isa. Yan, kabo. Dua. Okay, number 4. Same pa din, what is the allowable flexural stress in MPA? If the compression flange of the beam is 10 meters, 10 meters yapon. Pero naana siya moment. And take note ha, wala na siya lateral support. Naana siya moment M at the left, so lay value. Ang nilagay lang is moment M sa left, which is clockwise. Tapos, 25% of M at the right end, counterclockwise. Sabi natin ulit ha. Subjected to a moment M at the left end clockwise and 25% of M at the right end. So, kung ang sa left is M, tapos sa right is 0.25 sa M. Diba? So, ibig sabihin, ano siya? 10 meters. Diba? Masya inanigapon 10 meters pero wala na siya support sa tunga. Wala na siya lateral support.
Oh, na yung figure. O, di pa na yun na ta. Number 4. First step is determining our unsupported length. Tumagdayon. What is our unsupported length? That is, yes, how about the others? First step ba yan nato na? Yeah, that's correct. 10 meters. Wala naman siya tawag doon? Wala na siya lateral support. So, 10 meters or 10,000 millimeters. So, next, bigyan mo ako ng 1 minute. Start na to daan. Palita, sige, lipat-lipat. First step, copy. Tapos second, copy. CD all over RT. Copy. Pastor sa ako. Kani. CB. Masigo. Over RT. Okay, sige, are na. Bastada na. Sige. So, same pa rin yung process natin, no? Dito na part is, I think, same lang din kanina, no? LC is equivalent to 200 BF. Pasakalimot, 360, tama ba? 360. 360 divided by the square root of 345. Then sa kabila is 4. 137,900 divided by 345 times 350 times 360 times 18. So, mga copy-paste pa ni Dre Lapita. LC is 3876.350 mm. Ang isa 7,400. 74.348 mm. So LC is 3.876 meter. Ang isa is 7.4 meters. Compare natin kay L. L is 10 meters.
Ang isa is 7.4 meter. Ay, yung mas maliit pala, sorry. Underline, use this. Nalayo ra kayo, no? So, 10 meters is greater than 3.876 meters, which is our LC. So, therefore, that is case 2. Case 2 is laterally unsupported. Unsupported beam. O, ano na? Same ka ganina. This is our first step, letter A. Diba? Compare na to siya. First kay letter A. Okay. Saka lang ako gamay kay mag tipid ra kay tag space. Sige. Ano na? Letter A, same gapon pero ang lahi lang ani is we need to solve first for our CB. Diba? Hindi po 1 yung CB dito kasi binigyan tayo ng moment tsaka 0.25 moment. Anong gagawin dyan, sir? Wala may value si M. Ay kabalakan na makancel out na mangyapon na siya. So CB is equivalent to 1.75 plus 1.05 then M1 over M2. So again, M1 is yung mas maliit. Tama ba? Buot lang ko, no? M1 is smaller, M2 is bigger. Kapag same sila ng direction, positive. Pag different ng direction is negative. Okay. So, negative, no? 'Di ba? Different man sila. Negative. Ang M1 yung mas maliit, si 0.25 of M. Ang M2 is yung mas malaki, si M. Ayan. Plus 0.3, same pa din. Negative 0.25 M over M squared. Squared to, masigo eh. Negative 0.25 M over M plus 0.3 negative 0.25 M over M squared. So, paki-calculator, cancel out. What is our CB? Lagyan natin ng kuan nga ng negative because M's are in opposite direction. Sige. CB is 1.5, 1.4. Asa magin sa duwa? Ang square ba sinakalimtan nimo? Yes, that is 1.506. Ayan, substitute natin. Square root of 7032 1.506 over FY 345. Question mark. Length is 10,000.
over RT, 50. Question mark. Square root of 3516330. Grabe. Dugol naman kayo. 3516330. 1.506 close. Luyoy. Mara magtinap pa. 345. You get the idea, no? Pila? 55 point. Yes. Second demotion. Bisaro mo kay salig ni Lagura. Sige, saligan nato siya. 55.407. Kani is 200, tama ba, no? 200. Basidra pa mamali ba? Sige daw, pila. Nanigurado ta. What is 10,000 divided by 50? Ayun. 200. Tapos, itong less than na siya. Ang kaning pikas, so kani okay ni, no? Therefore, okay. Dapat doha ka okay ang makuha na to. Kaning pikas, One, 2, 3, 8, 9, 3. How about the others? 1, 2, 3.893. Ayan, sabi ni Lagura. Ito, kita. So, therefore, that is also okay. So, hindi Mali. Baliktad. Greater than. So, therefore, not okay. So, pag not okay, anong gagawin? Proceed tayo kay letter B. Pero, okay, not okay. So, proceed ta kay letter B. If LRT is greater than. Greater than ng kaganina. Di ba? So, letter B try na to. L over RT, na-solve na nato, 200. Etong square root of 3516 is 123. Na-solve na po nato. 0.89893. So, therefore, letter B, that is okay. 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 Taka lang sulat, sir. Okay naman siya. So, category letter B tayo. So, dalawa. Solve natin, 1172 tsaka 82740. Ayan. So, FB. Ayan naata sa letter B. Equals 1172,100. CB is 1.506. Mali dito, no? 1.506. Divided by L over RT. Na-solve na nato na. 200 squared. Paki-calculator, proceed to sa PCAS. Ang PCAS is FB equals 82740 times 1.506 over L. Unsupported length, 10,000. AF. D over AF. 350 ang depth. Area ng flange is 18 times 360. Pila ning first part? 44.130. How about yung second part? MPA. $230.700 sabi ni Lagura. Tuo gid ta.
So, based sa dalawa, use the bigger value. So, underlinean sa nako use this. Sino natin kanina? To compare. Compare na nato sa 0.6 FY. Ang FB equals 0.6 TFY. Sulat naman ako balik. 0.6. Ito na. 3, 4, 5. Pila tong FB nga 0.6 FY. 207, save ganina. Uy, lapas. May lapas. 207 MPa is less than 230.7 MPa. No? Sa isa yung gapuntag kuan. Tingin lang natungnan lang good. So therefore this is our answer. Ala lagi. Pag wala kay oras, dito ka 0.6 FY. Ay nagpag-process. Yeah, manigurado pod ko. Di ko palabot. Parang may kalaban, no? So, any questions sa ating number 4? We only have one na lang. Isa na lang ka-problem. Again, chat sa ating chat box if you have any questions. Proceed po tayo sa last problem. Number 5. Ayan. Compute the moment capacity of the preceding question. So, again, ano ibig sabihin ng preceding question? Moment capacity daw sa number 4. So, sa number 4, so nakuha na ito FB. Ang ginapangita sa number 5 is the moment, M. Sorry, sa'yo, nakayo. Number 5, moment capacity. So, moment capacity, FB. Sa preceding question, nakuha na to 207 MPa. Actual na FB is MC over I. Or pwede po siya MSX. So, i-relate daw na to, no? FB equals FB. Actual is equivalent to allowable. So, ang allowable is 207 Newton per millimeter square. Then, pilit as duha, syempre kaning pangalawa ang gagamitin natin kay namatay SX nga gihata ganina. So, M over SX. Namatay SX ganina. Substitute na to. So, SX na rin. 2340. 2340. Pero naka-meter to, no? Naka-millimeter mo. Times 10 raised to 3 mm cube. Okay na mga moment, mga measurement, mga units. What is our M? Bayan ng speak as times lang. Naka-million pa siya, no? Advance kay sila guro. Ay. Kilonewton meter. That's correct. Yes. Pero katong kwan sa ta. Newton mm sa ta. Yes, that is 484. Advance gini sila guro ba? 3800. Naka-0. Kalibat. Upat. 00. So, 484,000. Tama ba? Okay. That is in Newton meter. So, ang gagawin natin times in every 1 kilonewton. Libog pa. 1,000 Newton. In every 1 meter, 1,000 millimeter. Sharo. So, M
Ibig sabihin, move lang tayo ng 6 decimal places, 484.380 kilonewton meter. Ayan, final answer. Okay. Attendance. Best part. So, ara. Attendance class, attendance. Okay, announcement. Announcement. Announcement class, medyo behind ta. So, we really need to have a makeup class. Siyempre, dili pwede ugma kay holiday. We will have a makeup class on Friday. Ay, namoy klase, ano? Namoy klase Friday? Lang nga, i-save sana ko. Lag. 1 unta, hapon, 2:30 to 30, 3:30, 4:30. 2:30 to 5. Na may klase ana. Bas naman gud may kuan na hydraulics. Tama ba? Na adi ay. Asa pa? Ay, maguna-una pa ko. Naguna-una. Sige lang. Ang kailangan nato is mag-quiz ta next week. I-announce lang nako ang topic. Basta kay natay quiz next week. Then i-send nako ang plates and assignment. Habol na ako i-send. Maybe later or tomorrow. So again, thank you for attending. I hope that you have learned something for this day. See you again next time. Goodbye. Nag-lag mo ko? Bis pa-exit na, no? Thank you, goodbye. Anyone, may question? Na may taon daghan?